Magandang umaga po, Bishop, at sa atin pong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parillo family, Rolly and Silly Arcibalan family, William San Pedro family, Frank and Bendia Lim, Manguera family, Dani and Linda Manguera and family, mga Liman and Yasus family, Villamino family, Rodel and Mali Medunilian family, Gilbert and Peng Malelang and Dr. Gina, Rowell and Gay Malelang Ribadineran family, Engineer and Mrs. Aven and Nining Tanan family, Bautista and Butinol family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. Birthday blessings for Ernst Reyeo, March Sarsuelo, Mary Cabarlo, Denden Masosi, Teodora Apostol, Camila Laderas, Olga Cayetano, Emilina Misiano, Mardeline Monsanto, Ariana Beatriz Amelia, Eleanor Adlawan, and Jonathan Luciano. For healing of Anacorita C, Rosalie Bautista, Grace Hollis, John Ezekiel and Ivy Vicinal, Rinaldo Laylay, Lilia de Yoga Barlon, Charo Francisco, Mauro Sol, and Sarah Gayochin. For the eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit FEC, Amado Quizana, C. Y. Quizana, Antonio Tori, D. Reynolds Natiola, and Los Diminda de la Rosa in memory of her birthday. Pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, sa ating paglapit muli sa Diyos, buong kababaang loob tayo muling humaharap sa Kanya, sapagkat alam natin na ang biyaya ng Diyos ay umaapaw sa taong kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nga't muli, sa gitna ng ating mga kahinaan at kasalanan, tayo buong kababaang loob na aamin at hihingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda ninyo para sa mga nagmamahal sa inyo. Padaluyin niyo po sa amin ang agos ng inyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa inyo ng higit, makakamta namin ang inyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nanginghilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katuwiran. Hindi siya makikisalo sa handog na inihain sa mga burol, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya, ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nananadya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapairam ng pera. Siya ay makatarungang sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid sa mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo'y hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Hindi mo nanais ang mga paghahandog. Sa haing sinunog, di ka malulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong
mapagtapat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama't ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mo maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at pamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Dalawang katotohanan: pagsunod sa kautusan, pagsunod sa Panginoon. Ito ang hinihiling kung gusto natin ng buhay na walang hanggan. Yung pagsunod sa kautusan o sa tama at mabuti, malamang-lamang naman ay talagang lahat naman tayo ay nagsusumikap gawin. Sa sariling sikap ay malamang malaki-laking bagay na nagagawa natin, lalo na sa biyaya ng Diyos. Pero may pangalawa, sumunod sa Panginoon. Hindi lamang ito isang bagay para sa pari, sa madre, kundi sa bawat isa na kung gustong makarating sa buhay na walang hanggan, susunod sa Panginoon. At para gawin ito, kinakailangang alam ng tao ang halaga ng Panginoon sa buhay niya. Sapagkat kung hindi malinaw ang halaga ng Panginoon sa buhay niya, malamang-lamang magiging katulad tayo ng binatang ito na hindi makasunod sa Panginoon at malungkot na siya'y tumalikod sapagkat alam niya may higit pang mga bagay sa buhay niya ang tingin niya ay mahalaga. So bahala na kayo kung gusto niyo ng buhay na walang hanggan o sumunod tayo sa kautusan, sa mga utos ng Diyos, at sumunod tayo sana kay Kristo.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin niyo po ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng inyong kaloob at ng aming mga handog sa aming paghahain na inyo na ring ibinigay para kami ay maging marapat na inyo pong paunlakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan sa inyo pong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha ninyo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad niyo pong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa niyo po sa kanyang pagtalikod, sa inyong paggiliw, inyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon nabubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyo pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian.
Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ng buong lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang ni Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat
ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhin ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na, humayo tayong laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon. Sangkang lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng walang hangin. Upang magbigay ng liwanag sa pasakit ng dilim. Magpasalamat sa Kanya. Ating